Konnichiwa minasan, for today's video, this is a day in my life as a 24 years old stay-at-home mom living in Japan. Today is August 16, 2024, Friday. Ngayon nga ay pupunta ulit kami ng Ion Mall. Pero ibang Ion Mall naman to, malapit lang to sa bahay namin. Pag-alaman ko kasi sa mga mommy friends ko na meron nga ditong kidzona or palaruan para sa mga bata. Saglit nga lang din ay dumating na nga din kami. Pagkapasok nga ay dumaan nga muna kami dito sa Muji. Matagal ko na nga gustong matry yung strawberry na to. Dried strawberry nga pala yung nasa loob nito. Meron nga din pala sila ditong school supplies, gamit sa bahay. Basta halos dito kompleto. Lakas nga rin maka-aesthetic na mga binibenta nila. Meron nga din sila ditong skincare line. Bago nga kami pumunta sa palaruan, nag-snack muna kami ni Dada. Diretso nga kami dito sa Mr. Donut. Ito nga lang din yung gusto naming makainan dito. Dito na nga lang din kami sa table na may upuan para sa baby. Yan nga nilalagay yung baby pag pinapakain. Pero dahil wala nga kaming dalang pagkain para kiitan, pinapanood niya na lang kaming kumakain. Anyway, sobrang dami palang nagchat sa akin kung paano makapunta dito sa Japan. Gusto na nga rin daw nila talaga magtrabaho abroad. Ikwento ko na lang sa inyo kung paano nga ako nakapunta dito. May lahi nga kaming Japanese, or ang tawag nga sa amin ay Nikkijin. Pero 4th generation na ako. Yung 1st, 2nd, and 3rd na generation walang age limit. Pero kami mga 4th gen ay dapat 18 pababa, nandito na kami. Dahil pag over age ka na, kailangan mo na mag-exam ng N4 bago ka mabigyan ng visa. At long-term visa nga kami, meaning na-expired pa rin yung visa namin pero kailangan lang namin mag-renew hanggang sa gusto namin magstay. Madalas nga nilang binibigay na visa 1 year, 3 years, at meron ding 5 years. Pwede rin kami mag-apply ng permanent visa. Pero hindi lang namin naasikaso at tinatamad nga kami. Anyway, sirado na pala yung kidzona. Late na rin kasi kaming umalis ng bahay. Kaya ito, nag-ikot-ikot na lang kami sa gaming center. Ito na nga namin ginawa ay magpa-picture dito sa photo booth. At ito nga, i-continue ko na yung kwento ko. Pero pag nag-renew nga kayo at gusto nyo ng 5 years, hanapan kayo ng certificate na nag-aral kayo ng Japanese. So ako nga lang din yun nalaman nung ako nagpa-renew. Kaya nung si Dada nga nagpa-renew, ginawa niya yung certificate na nag-aral siya ng Japanese. Sabay nga pala kami nag-aral nung nasa Ishikawa Ken pa kami. Tumabot nga kami ng N3. Pero niyang guwakaranay pa rin ako. Kaya dun sa mga gustong pumunta nga dito, maghanap kayo ng agency na legit. Sa mga napagtanungan ko nga sa mga trainees na nandito, or OFW, magkakaiba sila. Yung iba gumastos ng sobra 100k. At yung iba naman, wala nga daw silang binayadan. At lahat sila nag-aral muna bago makapunta dito. At least N4 nga yung mga napasa nila. At 3 months nga lang daw sila nag-aral. Ito nga yung picture kanina, expectation versus reality. Buhay pa nga itong picture namin ni Dada. Bago pa nga lang kami mag-jowan yan. Sasakay nga sana kami dito, sayang lat hindi nga gumagana. Ayaw niya kasi kainin yung perang hinuhulog ko. Kaya sumakay na lang kami ng kabayo ni Ethan. First time ko nga lang din makasakay nito. Malamang may baby na ako, pwede na akong sumakay sa mga ganito. Syempre pag wala kang baby, pagtatawanan ka na nakasakay ka dito sa panlarong pambata. At nakita niyo naman, mas nag-e-enjoy nga ako kaysa kay Ethan. Nag-e-enjoy naman si Ethan pero parang para sa akin nga yung larong to. Hindi ko rin naman naranasan to nung bata pa ako. Buti na lang may baby na ako. Sunod nga namin pinasukan na itong Ampaman. Hindi na rin pala kami naghulog ng pera dito. Tinayaan ko na lang si Ita na maghawak-hawak na kung ano-ano. Alam niyo ba na very famous yung Ampaman dito sa Japan? Mga superheroes sila. Parang Superman pero gawa sa tinapay. At syempre yung mga kasama niya mga tinapay din. Rinay nga din ni Dada dito maglaro. Nagbabaka sakaling may mahulog nga na prize. Sa awa ng Diyos, wala nga siyang nakuha. Fast forward, dumaan nga kami ng grocery store. Tignan nyo naman tong cart nila, may lagayan nga ng baby. Ang cute, diba? Saglit nga lang din pala namin napaupositan dyan at ayaw niya nga nakaganyan. Mag-grocery na nga lang din kami para next week. At dahil sa Monday nga, may pasok na ulit sila Dada. Nagkakaubusan na nga rin pala ng bigas dito sa Japan. Konti nga lang din daw kasi yung naani last year dahil sa sobrang init. At nung binalita nga yung mega earthquake at yung panibagong typhoon, nagpanic buying nga lahat ng mga tao. Tinangalan din nakabili nga kami ng bigas nung pumunta kami ng Don Quixote. Kaso hindi nga masarap yung nabili namin bigas pero at least may nakuha nga kami. Kumuha na nga rin pala ako ng pechay para sa tinola. Sunod naman talong. Natubos na nga rin yung bawang at sibuyas sa bahay kaya kumuha na nga rin ako. Natanaw nga namin sa malayo na marami nga nagtutumpukan dito kaya lumapit na rin kami. Magagabi na nga rin kasi kaya marami na nagsisale ng mga pagkain. At yan nga yung technique. Kung gusto nyo makamura,
mamalengke kayo or mamili kayo sa oras na paglalagay nila ng sticker. Halos lahat nga ng pagkain ay kalahati na lang yung price. Hindi lang yan sa mga lutong pagkain, pati na rin sa mga karne. Meron naman pagkabukas ng grocery, yung mga kahapong hindi nabenta ay nakasale. Halos nga ng mga nag-aabang ng ganyan ay yung mga pensyonado na matatanda na dito. And don't forget to follow our page. That's for today's video. Thank you for watching. Matane!